Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagtataka na napapatanong si Arc Yui. Dahil sa kahit pa nawala na ang essence core nito, ay nagawa pa din itong makaligtas sa kanyang ultimate attack. Hindi nito alam ang rason kung ano ang nagpapanatili sa kanyang buhay, subalit kung nagawa na nitong malagpasan ang sakit at kamatayan sa pamamagitan ng matinding galit at pagkamuhi, ay sa tingin niya na ang sitwasyong kanilang kakaharapin ay hindi na magiging madali. Kaya naman habang nag-uumpisang mamuo ang malakas na dilubyo sa buong paligid, ay hindi naman makapaniwala ang ilang mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect dahil sa hindi lamang mga buhawi ang namumuo kung hindi pati na din malalakas na pagkidlat ay kasama na dito. Habang nilalabanan ng iba ang paghigop ng malakas na buhawi, ay napapasabi si Qian Yu na sa tingin niya ay hindi niya magagawang makayanan ito gamit ang kanyang 1000-weight technique. Subalit bigla na lamang siyang natigilan, dahil sa napansin nito na ang malaking butas sa dibdib ng halimaw ay unti-unti nag-regenerate. Dahil doon ay napasabi siya sa kanyang sarili na kung ang energy core ng mga ito ay nawala na ay dapat nawala ng kakayahan pang mag-regenerate ang halimaw na ito, at base sa kanyang nakikita ay hindi pa ito ang huli nitong buhay dahil sa malinaw naman na buhay pa ito. Habang umaatungal ng malakas ang halimaw, ay nakakapit naman dito si Arc Yui, at napapasabi ito sa kanyang sarili na ganitong-ganito din ang nangyari sa nakaraan, dahil noong 100 taon na ang nakakalipas, ay nang magwala ito ay nagawa niyang wasakin ang lahat ng malapit sa kabundukan, at gaya nga ng kanyang inaasahan, na ang tanging paraan lamang upang mapastlang ang Wind White Tiger ay ang alisan ito ng kanyang ulo. Habang pinagmamasdan naman ng Blade Master ang nagaganap na kaguluhan sa buong paligid, ay masaya siyang napapasabi sa kanyang sarili na tamang-tama ang pagkakataong ito, dahil habang inaasikaso ng Combative Divine ang Wind White Tiger na iyon, ay aasikasuhin na muna niya ang Demon God. Kaya naman ay agad siyang naghanda, at malakas na sinabi sa ating bida na siya bilang ang Demon God, ay papastlangan na niya ngayon at babaguhin niya ang hinaharap, upang agad na mapatigil si Qian Yu at magtaka sa sinabi nito patungkol sa hinaharap. Kaya naman matapos ng paghahanda, ay mabilis na sumugod ang Blade Master, at agad na ibinato ang Supreme Saber Divine Martial Arts First Form, Ultimate Sword Mastery. Habang nakikita naman na papalapit ito ni Qian Yu, ay napasabi siya sa kanyang sarili na dahil sa Absolute Yin na nakapalibot sa kanyang formless blade, ay nagagawa nitong mapagyelo ang lahat ng madadaanan nito. Nang napahinto naman ang Blade Master sa kanyang nakikita, dahil ang porma ng ating bida ay ang Heavenly Demon Sword Art, at ayon sa naitala ng kanilang Blade God, ay kahit pa magawa nitong makalaban ang Demon God ay hinding-hindi siya matatalo dito, bukod doon ay ang teknik na may kakayahang i-counter ang Heavenly Demon Sword Art ay matagal nang natagpuan. Kaya naman ay masaya nitong sinabihan si Qian Yu na kahit pa gumamit ito ng sword art na ginawa ng kanilang Heavenly Demon, ay hinding-hindi ito mananalo laban sa kanyang Supreme Saber Divine Martial Arts. Hindi naman siya sinagot ng ating bida, at matapos ng ilang sandaling paghahanda ay agad na din niyang sinabayan ang ataking papalapit sa kanyang kinaroroonan. Napansin naman ito ng Blade Master upang magtaka siya dahil sa ang ataking ginawa ng Demon God ay isang formless blade na gawa sa Black Flame, bukod doon ay nilagyan niya din ito ng True Chi ang kanyang formless blade. Subalit makalipas naman ng ilang sandali, ay nagtama na ang pag-atake ng dalawa, at nang matapos ay nagpatuloy naman ang ating bida sa pagkontrol sa kanyang atake, upang mapatanong ang Blade Master habang dumedepensa na kung anong klaseng sword art naman kaya ito. Dagdag pa nito na ang ginagawa ni Qian Yu ay kagaya lamang ng Heavenly Sword Art, subalit ang anyo nito ay talagang ibang-iba, at para bang ang kanilang Supreme Saber Divine Martial Arts ay nagawang maidagdag sa Heavenly Sword Art at maging isa. Kinakabahan siyang napasabi na ibang-iba ito kumpara sa mga naitala, at ang sword art na ito ay malabo niyang mako-counter, dahil sa kitang-kita kung paanong naging walang silbi ang kanyang Supreme Saber Divine Martial Arts. Dahil sa labis na pagtataka ay tinanong na nito si Qian Yu na kung ano ba ang ginagawa nito, at kung anong klaseng sword art ba ang kanyang ginagawa. Na masaya naman na sinagot ni Qian Yu na ito ay ang kanyang ipinagmamalaking Demon God Sword Art.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na pindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa narinig na iyon ng Blade Master ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung may naitala ba sa kasaysayan patungkol sa Demon God Sword Art. Subalit nang magtama ang dalawang atake sa isa't isa, ay bigla na lamang na ginamit ni Qian Yuan ang third form nito na Heaven Slaying Absolute Blade, at tumagos patungo sa kinaroroonan ng Blade Master. Sa kabilang banda naman habang nagaganap ang malalakas na pagbagzo ng mga buhawi, ay sa loob nito ay nakatingala lamang ang Wind White Tiger, at napapasabi, na bigla na lamang pumasok ang mga alaala niya sa nakaraan. Sa Divine Mountain kung saan siya naninirahan, ay madaming mga manlalakbay na nagmula sa Southeast Peninsula at sa mga kapatagan ng Hilaga, ay palaging bumibisita sa lugar. Kasama na doon ang madaming bilang ng mga martial artist at ganoon na din ang ilang mga Taoist na nasa pagsasanay, at ang lahat ng mga ito ay totoo sa kanilang mga pagnanais, dahil sa ang mga ito ay nais na makamit ang True Chi, ang pinagmumulan ng kanyang enerhiya, at magmula ng kanyang araw ng pagkapanganak ay ang lahat ay nais ng makuha ito. Ninais niya na tahimik na mapalakas ang kanyang spiritual energy at umakyat sa kalangitan ng payapa. Subalit paulit-ulit ang pagtatangka ng mga tao at hindi niya alam kung hanggang saan ang magagawa ng mga ito makuha lamang nila ang kanilang nais. Kahit pa na nakakaramdam siya ng labis na galit sa mga ito, ay iniwasan pa din niya na lumapit sa kanila dahil sa hindi nito nais ng mga hindi inaasahang pagdanak ng mga dugo. Kaya naman nang magawa niyang makakuha ng sapat na spiritual energy upang makaakyat sa kalangitan, ay nagkaroon siya ng abilidad upang mag-transform sa kahit na anong naisin niya, at mas naging madali ang kanyang pagtatago sa mga taong nais na kumuha ng kanyang True Chi. Maraming panahon ang lumipas at may bagong Wind White Tiger na naisilang, at ang pagkapanganak na ito ay ang dahilan para lumapit na ang panahon kung saan ay aakyat na siya sa kalangitan. Nang mga panahon kung saan ay dumating siya sa kanyang hustong gulang, ay madami siyang natutunan sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa naunang Wind White Tiger bago pa ito tuluyang umakyat sa kalangitan, at para sa kanya na hindi nakikisalamuha sa kahit na sino, ay ang patuturo sa bagong silang na Wind White Tiger ay labis na nakakagalit kumpara sa kanyang inaakala. Subalit dahil sa labis na kulit na taglay nito, ay madalas silang nakikita ng mga tao kumpara noon, at kahit na palagi niya siyang binabalaang kumalma, ay hindi maiwasan ng bagong silang na Wind White Tiger ang kanyang mag-e-instinct. Hanggang sa dumating ang isang araw, hindi makita ang batang Wind White Tiger kahit saan man siya magpunta, at sa labis niyang pag-aalala ay ginalugad niya ang buong kagubatan mahanap lamang ito, at makalipas lamang ng ilang mga sandali ay nakita niya ang batang tigre sa dulong hilaga ng kabundukan na napapalibutan ng grupo ng mga tao. Sa isip nito ay napapasabi siya na ilang beses na nitong binalaan ang batang tigre na ang mga tao ay seryoso sa kanilang mga pagnanais at hindi nila nais na sumuko. Dagdag pa doon ay ang batang ito ay mahina pa at wala pang masiyadong karanasan, kaya naman ay hindi nito magagawa ang makatakas. Para sa kanya ay kailangan na niyang kumilos, at ang mga taong ito ay iniwan siyang walang pagpipilian kung hindi ang magpadanak ng mga dugo sa paligid. Subalit bago pa man siya kumilos ay may kung sino naman na dumating, upang labis niyang ipagtaka. Napatanong naman ang mga nakapalibot sa batang Wind White Tiger patungkol sa pagkakakilanlan ng dumating, at kung saan naman ito nagmula. Subalit hindi naman sila sinagot pa nito, at mabilis na kumilos upang isa-isa silang pagpapastlangan. Sa nangyari ay mabilis lamang na pinastlang ng martial artist na dumating ng biglaan ang lahat ng mga nakapalibot, upang mapatanong ang Wind White Tiger na kung ang mga martial artist ba nauhaw sa pagkuha sa kanilang True Chi, ay nakikipaglaban sa isa't isa ng ganito upang mauna lamang. Base sa kanyang nakita ay ang isang ito ay talagang napakadelikado, dahil sa nagtataglay ang isang iyon ng napakapambihirang martial arts na kahit maging siya na nasa rurok na nagkanyang spiritual energy ay nahihirapan na suriin siya. Dahil doon ay napatanong siya sa kanyang sarili na kung magagawa ba niyang makaligtas sa isang iyon kung sakaling aatakihin niya ang batang Wind White Tiger para sa kanyang True Chi. Subalit sa kinaroroonan naman ng dumating, ay matapos nitong alisin ang mga dugo sa kanyang sandata,
ay naiinis itong napapatanong na kung ang mga bastardo ba na ito ay naglakas ng loob na targetan ng guardian spirit ng Divine Baekdo Mountain. Matapos ay malakas nitong sinabi na kung sino man ang maglakas ng loob na umapak sa kabundukang ito magmula ngayon, ay mamamatay sa kanyang mga kamay, at iyon ang unang pagtatagpo sa pagitan niya at ang taong iyon. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.